mensaheng umiikot, may nanghihikayat, may nanlilinlang. Sa bawat salita, may kapangyarihang bumubuhay o pumapatay sa katotohanan. Ito ang propaganda, isang sandatang hindi baril pero nakababago ng isipan. Mula sa salitang propagare, ibig sabihin ikalat o ipahayag. Noong una, banal ang layunin, ipalaganap ang mabuting balita at pananampalataya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang panulat na dapat magpalaya ay ginamit upang maghari, manakot at magdikta. Naging sandata, isang digmaan ng ideya, hindi ng bala. Sa ating bayan, ang mga bala ay tinta at ang sandata ang panulat. Dito isinilang ang kilusang propaganda noong dekada 1880, isang kilusang binuo ng mga ilustrado na naghahangad ng reforma at karapatan sa ilalim ng Espanya. Pebrero 15, 1889, unang inilathala ang La Solidaridad sa Barcelona, Spain. Isa itong pahayagang nagsisilbing tinig ng mga Pilipino sa Europa. Pahinang ito isinilang ang ideya ng mga pagbabago. Ang orador ng Katarungan. Si Marcelo H. Del Pilar, ang matalas na manunulat ng dasalan at tukso. At si Dr. Jose Rizal, ang nobelista ng kalayaan, sa pamamagitan ng Noli Me Tangere, 1887 at El Filibusterismo, 1871. Ang kanilang mga panulat ay naging apoy na nagpasiklab sa damdamin ng bayan. Ngunit hindi lahat ng laban ay nananatili sa papel. Kapag ang isip ay nagising, ang puso ay sumasabog sa sigaw ng himagsik. Hindi natin pinigilan ng kanilang pangapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa bahay. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Ang mga propagandista ang nagbukas ng isip, ngunit ang mga revolusyonaryo, sila ang nagbukas ng landas tungo sa kalayaan. Kung walang propaganda, walang ideya ng kalayaan.
Kung walang himagsikan, walang bansang malaya. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang nakamit noong 1870, ito'y muling ipinaglaban upang tayo'y mamulat sa katotohanan. Ang laban ay hindi nasa espada o baril. Ito ay laban ng isip at katotohanan. Huwag tayong maging tagasunod ng kasinungalingan, maging tagapagtaguyod ng liwanag at katinuan.